Medyo nalito ako sa statement ng reporter dahil ang alam ko ay OFW Lounge na iya Terminal 1 ang isinara. Pero ang nabanggit niya ay muling pagbubukas ng OFW Lounge na iya Terminal 3. Pero eto guys, sinabi ng ating bagong OWA admin PY Kaunan na magbubukas na ang OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 or muling magbubukas sa mga susunod na araw. At posible maglalagay sila ng PhilHealth representative para maka-avail ang mga OFW ng mga serbisyo sa PhilHealth. At pinaalala din niya na huwag niyong kakalimutan na kumuha ng OFW e-card para sa mga OFW benefits. Muling binuksan ang OFW Lounge sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Nakikipagtulungan na rin ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa PhilHealth para maisama ang OFW sa mga programang may dekalidad na serbisyong medikal. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Mahigit 10 taon ng Overseas Filipino Workers si Filipina Chavez sa Middle East. Babiyahe siya ngayong araw papuntang Bahrain. Bagamat gabi pa ang kanyang flight, minabuti ni Filipina na lumuwas na ng maaga mula Tanay Rizal patungong NAIA sa Pasay. Unang beses niya sa OFW Lounge at laking pasasalamat niya sa serbisyong hatid nito sa departure area ng Terminal 3 sa mga gaya niyang OFW. Maganda naman ang naging experience ko. Unang ko dito, na-appreciate. Una-una, pagdating mo, gugutom ka, no? Nakakain ka, nakainom ka. Tapos nakarelax ka kahit paano. Salamat na lang kami sa OWA kasi nandyan sila para sa amin. Gaya ni Filipina, first time rin ni Noraima sa OFW Lounge bago tumulak ng Riyadh kung saan siya nagtatrabaho ng 10 taon. Bukod sa relaxing vibe ng lugar, na-enjoy din niya ang unlimited na pagkain. Maganda po yung service ngayon kasi bukod sa komportable ka, usog ka pa, masarap pa sa pakiramdam. Sana po habang patuloy po itong ganitong service para po kasi kakabuti ng bayan. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng serbisyo ng OFW Lounge para sa mga OFW. Malaki, may modernong disenyo, kumpleto sa pasilidad ang lounge. May assistance desk para sa mga programa at serbisyo ng OWA at meron ding e-card issuance. Mahigit 200 ang seating capacity ng lounge at aabot na sa mahigit 250 milyon ang naserbisyohan nito. Bukod sa libreng wifi at charging station, hatid din ng OFW Lounge ang libre at unlimited na pagkain para sa ating magigiting na Overseas Filipino Workers. Bubuksan na rin ang special rest area para sa mga OFW na may long layovers na abot sa mahigit 8 oras. Kumpleto ito sa rest beds, may massage chairs at shower rooms din. Nariyan din ang OFW luggage storage kung saan maaring ilagay ang kanilang mga bagahe. Inaasahang bubuksan na rin ang OFW Lounge sa Terminal 1 matapos itong pansamantalang isara noong Hulyo dahil sa maintenance activities. May mahigit 100 seating capacity ang naturang lounge at mahigit 600,000 OFW na ang naserbisyohan nito bago isarado. Inaasahang mas maraming maa-accommodate ang lounge ngayong nalalapit na ang holiday season. Dinesisyon na nating isarado yung OFW Lounge sa Terminal 1. Pero sa susunod na mga araw, ipapakita na natin at ipapagamit natin sa ating mga bagong bayani ang bagong Terminal Lounge 1 OFW Lounge para sa ating mga kababayan. Samantala, nakikipagtulungan na rin ng OWA sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth para maisama ang mga OFW sa programa nitong PhilHealth Gamot at Yaka Program na maghahatid ng dekalidad na serbisyong medikal para sa kanila. Okay, una-muna sagutin ko kasi maraming kumakalat na balita tungkol sa Terminal 1, no? Binisita ko siya siguro wala pang 2 linggo after ko ma-appoint. And I'll be very honest kasi alam niyo naman yung background ko, galing ako sa private sector tapos abogado ako tapos pumasok ako under of course kay Presidente. Na-disappoint ako, sabi ko hindi para sa OFW, maliit, medyo hindi na-maintain, at konti yung pagkain. Alam mo naman, sa lusog, gusto natin malusog yung ating mga OFW. So, dinesisyon na natin isarado yung OFW Lounge sa Terminal 1. Pero sa susunod na mga araw, ipapakita na natin at ipapagamit natin sa ating mga bagong bayani
ang bagong Terminal Lounge 1 OFW Lounge para sa ating mga kababayan. Sabi din natin, dapat hindi lang tambayan, dapat may serbisyo. So nagpapasalamat tayo sa mga partners natin sa gobyerno. Minsan nandito SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Pero pinaka-importante ang aking hiling sa ating mga OFWs. Please renew naman your OWA membership at kunin ang inyong e-card. Pinapangako namin sa inyo. Ito, dagdag na ito sa benepisyo ng OWA. Alam niyo naman, ang OWA laging nandyan para sa inyo pag may problema kayo. Pero ito, minsan naman wala naman kayong problema. Gusto nyo lang na magpadala ng balikbayan boxes, gusto nyo lang magpadala ng remittances, kumain sa labas, mag-shopping. Ang OWA nakikipag-partner sa iba't ibang mga negosyo sa Pilipinas at abroad para mabigyan ng diskwento o OFW discount ang mga OWA members, no? So yun po, kaya nag-istasyon tayo dyan simula nung Mayo ng OWA e-card para po yung ating mga kababayan na hindi pa nakukuha yung e-card, makuha na. Napakaganda talaga na merong OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 at sa NAIA Terminal 3. Dahil hindi naman lahat ng mga OFW ay mapalad na may mga tirang pera na pambili ng kanilang pagkain. Pero at least dito sa OFW Lounge ay libre at unlimited ang mga pagkain. Malaking tulong ito sa mga OFW na miyembro ng OWA. At soon ay sana magkaroon din sa Clark International Airport at sa Cebu International Airport na madalas na dinadaanan ng mga OFW. Eto guys, paulit-ulit ko na nilalagay sa mga videos, pero sa mga OFW naman na nakabalik dito sa United Arab Emirates na hindi nakakuha ng OFW e-card sa OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 or sa NAIA Terminal 3 ay pwede kayo makakuha sa MWO Dubai or Migrant Workers Office Dubai. Paano? Eto guys, sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga hindi pa nakakapanood, lalo na sa mga OFW dito sa United Arab Emirates, uulitin ko lang na pwede na kayo makakuha ng OFW e-card or mas kilalang OWA e-card sa MWO Dubai or Migrant Workers Office Dubai na dating Polo Dubai. Pwede na kayo pumunta doon kahit anong araw basta weekdays na hindi na kinakailangan ng appointment. Basta nakapag-register kayo sa OWA e-card application online na ilalagay ko yung link sa description ng video na ito. At ituturo ko sa inyo kung paano. Sa mga nagtatanong naman kung meron din daw ba nito sa iba't ibang mga polo sa iba't ibang mga bansa. Ang sagot guys, ang pagkakaalam ko ay sa Polo Dubai pa lang meron. Dahil nga ito yung iniwan ditong printer ng OWA e-card dahil sa hindi naging successful na OFW caravan. Pero sana soon ay maglagay din sila sa iba't ibang mga polo sa iba't ibang mga bansa. Pero sa mga uuwi sa Pilipinas ay makukuha nyo ito sa OFW Lounge NAIA Terminal 1 at NAIA Terminal 3. So eto na nga guys, nakakuha na ako ng aking OWA e-card sa MWO Dubai at ituturo ko naman ngayon sa inyo kung paano. Una guys, para makakuha kayo ng OWA e-card sa Migrant Workers Office Dubai ay kailangan nyo muna mag-register sa website ng OWA e-card sa Dubai na ilalagay ko sa description ng video na ito para madali nyong makuha. But take note guys, dapat aktibong miyembro kayo ng OWA or dapat hindi expired ang inyong OWA membership. Pero huwag kayo mag-alala guys dahil kung expired naman ang OWA membership nyo, ay walk-in na lang din ang pagre-renew nito kung same employer lang din ang pinagtatrabahuan nyo. Kailangan nyo lang magdala ng inyong kontrata, Emirates ID at any proof of employment kagaya ng Certificate of Employment, pay slip at iba pa. At 92 dirham para sa membership ng OWA. Ngunit kung active member pa kayo ng OWA at hindi pa expired ang OWA membership nyo, ay hindi nyo kailangan ang mga yan dahil Emirates ID lang din ang hinahanap sa Migrant Workers Office Dubai kapag punta nyo. At hindi naman tinatanong kung taga saang Emirates kayo. Kaya pati ang mga taga Abu Dhabi at iba pang mga taga Emirates ay pwede makapunta dito basta nakapag-register kayo. So, para makapag-register na kayo para sa inyong OWA e-card, ay kailangan nyo pumasok sa link or sa website ng OWA e-card Dubai na ilalagay ko sa description ng video na ito. At pagpasok nyo sa website ay ito ang lalabas. At dito naman ay makikita nyo na dyan na nakalagay ay OWA Dubai. Tapos ilalagay nyo na inyong last name, first name at ang inyong middle name. Dito naman sa suffix, kung may suffix kayo, ay ilalagay nyo dyan at nandyan ang pagpipilian.
Pero kung wala naman kayong suffix, ay iwanan nyo lang yang naka-blank. Then, ilalagay nyo na ang inyong gender or kasarian at ang inyong birth date. Dito naman sa mobile number, ang hinihingi ay Philippine number. Pero kung wala kayong Philippine number, para makapag-proceed, ay pwede nyo ilagay ang Philippine number ng kamag-anak nyo sa Pilipinas. Pwedeng nanay nyo, asawa nyo, or anak nyo. Dito naman sa worksite, nakalagay na dyan ay UAE. At dito naman sa address, ang hinihingi ay address nyo sa Pilipinas. Then after that, ilalagay nyo ngayon ang inyong email address. At dito naman sa in case of emergency, eto guys yung contact person in case of emergency. So ilalagay nyo ang kamag-anak nyo dyan, pwedeng nanay nyo, asawa nyo, or anak nyo. At kanilang mobile number. Then dito naman guys sa signature, para makalagay kayo ng signature dyan, ay kailangan nyo sumulat ng pirma nyo sa malinis na bond paper at pipicturean nyo para ma-upload nyo dyan sa signature. At dyan naman sa photo, dapat maayos na photo ang ilalagay nyo dahil kung anong picture ang ilalagay nyo dyan ay yun ang lalabas sa inyong OWA e-card ID. Then i-click nyo na yung small na box at i-click nyo na yung I'm not a robot. Then click submit at lalabas na ito, success. And click OK. At meron na kayong queue number. At lalabas dito na application successfully submitted. At may matatanggap kayong email or email galing sa OWA. At yan ay ipapakita nyo screenshot sa security guard sa MWO Dubai or sa Polo Dubai. So ngayong nakapag-register na kayo sa OWA e-card application sa Polo Dubai, ay pwede kayo mag-walk-in sa MWO Dubai or Migrant Workers Office Dubai any days basta weekdays guys. But take note na kapag Friday ay half day lang sila. So hanggang 11 AM lang ang cut-off nila na pwede kayo makapasok sa loob. At ayun na guys, kapag nag-walk-in kayo ay 5 minutes lang ay makukuha nyo na ang inyong OFW e-card. At free ito or libre, wala kayong babayaran ni piso. Doon kayo pupunta sa second floor sa room 9. So ganito ang makukuha nyo sa Migrant Workers Office Dubai kapag pumunta kayo doon. At ang kagandahan ngayon sa Migrant Workers Office Dubai ay halos wala ng pila. Napakalaki na ng pinagbago, hindi kagaya noon. Tell me my baby, what you looking for? If it's the stars in the night sky, I can show you more. Sky and pray for something, maybe it's you and I. And that's all I'm saying, give these things some time. We're on our way to somewhere. 'Cause baby with you, I'd go anywhere. Maybe with you So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.